In this video, pag-usapan natin ang lagay ng crypto market. Bitcoin, kinakitaan na ng rejection, pero sabi sa on-chain data, merong 5 dahilan kung bakit lilipad pa si BTC na magdadala sa kanya sa 120 or 200,000. Coinbase Premium nananatiling positive at stablecoin patuloy na tumataas ang usage sa mga business and remittances. So alamin natin lahat ng yan, at kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Ayon sa Artemis, umabot na sa $94.2 billion ang kabuuang payment volume na nasettle mula January 2023 hanggang February 2025. Patunay na ginagawang backbone ng global payment rails ang asset class na ito. Pinakamalaking bahagi dito ang business-to-business transfers na kumakain ng $36 billion annual run rate. Ibig sabihin, legit na ginagamit na ng mga companies at suppliers ang on-chain dollars para magbayad ng mabilis at mura kumpara sa SWIFT. Sumunod na nag-boom ang card-linked stablecoin payments na pumalo na sa higit $13.2 billion yearly volume. Sa madaling salita, hindi lang remittance o retail ang larong ito. Corporate, treasury at fintech cards na ang sumusulpot, confirming na stablecoins have established themselves as growing and significant components of the global payment infrastructure. Pagdating sa brand preference, walang kapantay si USDT. Dominant ang Tether sa halos lahat ng payment lanes, habang si USDC ni Circle pumapangalawa pero matibay ang posisyon. Sa blockchain race, nangunguna ang Tron at Ethereum na parehong may average B2B ticket size na higit $219,000. Malinaw na malalaking corporate settlement ang dumadaan dito, habang Binance Smart Chain, third placer, ang iba pang network may mas maliliit na B2B average. Zoom out tayo, ayon sa DeFi Llama, ang kabuuang stablecoin market cap ay $247.3 billion. Noong May 29, mataas ng 54.5% year on year. Dahil dito, hindi lang crypto natives ang napapalingon, mismong governments at bangko na. Sa US, sinusubukan ng mga mambabatas na maipasa ang pinal na stablecoin bill para mapanatili ang dollar dominance sa digital economy. Sa UAE at European Union, tapos na ang regulation at binigyan na ng legal na lisensya ang mga issuers. Sabi pa ng Wall Street Journal, ilang malalaking US banks nasa early talks para mag-launch ng joint stablecoin. At noong May 7, inilabas ni Stripe ang stablecoin accounts sa mahigit 100 na bansa. Sa event na Token 2049, sinabi ni Fireblocks Policy Chief Dave Markova na dumami na rin ang interes ng mga bansang non-US para sa non-dollar backed stablecoins. Ibig sabihin, papalawak ang menu ng on-chain money mula USD hanggang local currency pegs. Ayun, punta tayo kay Bitcoin. Sa loob ng 20 sunod-sunod na araw, positive ang Coinbase Premium Index. Ibig sabihin, mas mahal bilihin ng BTC sa Coinbase kesa sa mga offshore exchange tulad ng Binance. Ang consistent na premium ay indikasyon ng walang humpay na demand mula sa US-based retail at institutional clients. Noong May 26, nakapagtala si Coinbase ng net outflow na 8,742 BTC, ikatlong pinakamalaking outflow sa nakaraang buwan. Paalala ni analyst Burak Kasmesi, large-scale outflows from Coinbase are often followed by either ETF inflow surge or announcement from corporation like Strategy declaring new BTC purchases. Samantala, sabi ni Bitcoin researcher Axel Adler Jr., sapat ang demand para isustain ang bull run dahil kahit tumaas ang short-term holder SOPR 30-day MA, nananatiling mas mababa ito kaysa sa mga nakaraang tops, kaya wala pang euphoria. Binabaka pa naman na ito ng CryptoQuant, parehong long-term at short-term holders nagbabawas ng pagbuhos sa Binance. Sa August 2024 at tariff panic nitong April, pareha silang nagpasok ng higit 12,000 at 14,000 BTC sa exchange. Pero ngayon, nasa 8,000 BTC lang. Walang matinding fear na magbenta. Sa ibang balita naman, sinasabi na may 5 pang malalakas na argumento kung bakit may room for further expansion si BTC. Una, whales. Mula May 6 pataas, biglang tumalon ang bilang ng mga wallets na may 1,000 to 10,000 BTC. Ayon sa CryptoQuant, historically, it will link to higher prices. Si Sentiment nag-report din, wallets na may 100 to 1,000 BTC na dagdagan ng 337 sa loob ng 6 na linggo. Pumamada ng 122,330 BTC o roughly $13.3 billion. Kaya kung susundan natin ang whale footprints, bullish yan. Sa Glassnode accumulation trend score naman, nasa 1, ibig sabihin intense ang pag-ipon ng mga malalaking players. Ikalawa, spot Bitcoin ETF. Ito yung data ni Soso Value. 10 consecutive trading days ng inflow. Nagtototal yun ng $4.2 billion.
Glassnode weak on-chain sustained by side pressure since late April na siyang nag-push sa mga previous all-time high breaks. CoinShares sa kabilang banda nag-ulat ng $2.97 billion na net inflow sa noong mga nakaraang weekend. May 23 ang may pinakamalaki sa quarter. Pangatlo, investor sentiment. Crypto fear in greed index nasa 74 greed pero hindi pa extreme. Notable dahil 3 buwan noong quarter 1 2025 nasa ilalim ito ng 50 pero mula May 6 nasa taas na ng midline. Sa nakaraan, kapag nag-spike ito sa 80 plus, sumisipa pataas ang market bago tumama ang local top. Ayon, mas mababa pa tayo sa March 2024 peak na 82 at December 2024 euphoria na 94. May espasyo pa ang sentiment to run hotter. Pang-apat ay ang derivatives open interest. Ayon sa CoinGlass, future open interest umakyat mula $50.8 billion noong April 8 papuntang record $80.5 billion noong May 23, 54% leap sa loob ng 50 days. Ngayon, nasa 78.4 billion pa rin, so mataas pa rin ang leverage. Sa option side, Glassnode data nagsasabing pumalo na sa all-time high, 46.2 billion ang open contracts mula 20.4 billion. Senyales ng mas matured na strategies gaya ng covered calls at protective puts. Kapag mataas ang OI for an extended period, kadalasan pumapasok ang euphoric phase na pumapabor sa price melt up. Panglima, liquidity map. Makapal na cluster ng liquidation order sa 111,000 to 115,000 range dahil target ito ng market makers, parang magnet ang price pataas. Kapag na-trigger ang mga shorts na nakaabang dyan, pwedeng mag-cascade ng forced buying. Glassnode adds unrealized profit levels hindi pa umaabot sa extreme upper MVRV band, malapit sa 120,000 kaya may fuel pa bago makonsider overheating. Consensus ng ilang analysts pwedeng i-hit ni BTC ang 120 sa first half ng 2025 at kung tuloy-tuloy ang momentum, 200,000 by year end is on the table. At tingnan din natin syempre ang short-term price action ni Bitcoin. So meron na tayong retracement dito at nasa expectation naman natin yan. Kasi nga paulit-ulit yung sinasabi na yung rally natin from 74,000 price range, tuloy-tuloy yan at walang significant retracement. Nagbigay sa atin yun ng strong trend at nang magkapag all-time high nga ito sa 111,000, meron na tayong slight rejection dito. Itong retracement na to ay healthy retracement, not driven by fear. The next major support dito is the 100,000 price level. It could undershoot or overshoot kapag lumapit siya sa area na yan. Kasi anytime naman pwede siyang mag-bounce dito. Kung merong mga positive announcement na makakadagdag sa greed ng mga investors. Kasi habang tumatagal nag-fade yun, now kung magdadrop siya below 100,000, pwedeng sundutin yung liquidity dito. Para sa iba, it's a sign of market reversal kasi breakout pababa. Market sentiment shift nga naman. Pero ang breakout na yun pwedeng mag-result sa fake out lang. Kaya ang sinusukat natin doon, gaano kalakas yung breakout at yung recovery. Yung iba tinitingnan yung volume, meron bang divergence sa volume at price. Pero para sa akin, price action lang ay sapat na para ma-identify kung mahina ba yung recovery o malakas. Just candle and price structure will do the job. At dinidiscuss naman natin dito yan sa mga crypto news video natin. Kaya siguradong mas inform kayo kasi hindi lang naman opinion ko ang binibigay ko sa inyo dito. Andyan din yung opinion ng ibang mga analyst. Bukod sa nai-inform kayo sa mga news ay natututo pa kayo. Okay? So yun lang ang update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.